Live na po. All right. Good afternoon, Mr. Chair. Good afternoon, mga Kapix Pro. Happy Friday. Hello, hello. Sino na ano natin? Si Colonel J, mag-join siya. Hindi pa po siya nag-message right now, pero sabi ko, nag-signify naman po this right. Si attorney daw po pa log in. Magandang hapon, Tricia from Ascot. So, Hmm. Mhm. Ah. kamusta ang January niya, Mr. Chair? How's 2025 so far? 2025 is very good. We are on to a very aggressive year of the snake. Year of the water snake. Water snake, di ba? Arlene? Yes, Mr. Chair. Water. Teka. Is it your internet or my internet that's Nothing, sir. lagging? You sounded fine naman. Yeah. So, magandang hapon sa inyong lahat. Sino na nandito? Si Marinel, also watching from Ascot. Si Joel, also watching from Ascot. Si Kirstel. Si VP Crystal ba to? No. Si Winslet. Si Mr. Chair. Gennaro.
Sandaralin. Oy, si VP Ruby nandito din. Hi, VP Ruby. Miss you. Si Jekyll, our incident responder and team lead Hi, Jack. in Bacolod. Si Aria, also watching from Ascot. Justine, our teammate also from Bacolod. Si John Michael, watching from Ascot. Good afternoon. And Regine, also was watching from Ascot. Brian. Si Pres Alan. Magandang hapon, Pres Alan. Hi, attorney. Our Bacolod chapter president. Hello po. Hello, GV. Good afternoon. Si Consolacion, also watching from Ascot. Princess Ramirez, also from watching from Ascot Baler. Dami nating viewers from Aurora, Baler, Aurora. GV, nasa office ka pa ba o nagbumabiyahe ka na? Okay ba ang reception ko, Arlene? Okay naman, sir. Okay naman. Hi, VP Mario Interia from Quezon Province. Gandang hapon. Good afternoon, VP Mario. Si Cecil Tadeo. Good afternoon. Partner natin from UMAC, Mr. Chair. From? From UMAC. Si Miss Cecil. Si Miss Cecil nga, oo. Good afternoon, Miss Cecil. Hindi pa natin nabalikan si Yumak. So, yung topic natin ngayon ay very hot topic. No? Ano na rin po, joining na rin po si Sir. So, okay. So, it's your daw, robotic daw ang dating ng mo, Arlene. Probably your mic. Okay. I'm not using it, my get. Try ko pong mag-headset. Oo, siguro. Thank you, VP Ruby. Si VP Sheila. She's here. Hello, VP Sheila. Miss ka na namin. And Hi, VP Shi. sino pa? Si Charles, also from Ascot. Kita-kita tayo dyan. Malapit na kaming aakyat dyan. Jobel, also from Ascot. Magandang hapon. And si Lady Dolness, also from Ascot. Parang nakita ko si Sir Top, sir. Mr. Shi. Nandiyan ba si Tops? Si Marlon. Bacolod chapter, si Joanna Lynn. Good afternoon. Kumusta? Si Marlon. Good afternoon, Kuya. Si Carl Jasper, also from Ascot. J. Kenneth. Good evening. Rika Quinto. At least we have time to greet everyone. No?
Princess Jane, yon si Tops, ang aking snappy na classmate sa Lasal. Good afternoon, Michael Aquino, si Nika from Ascot, good afternoon. Si Arwin Magno, good afternoon din. Dexter Kabuhat, good afternoon. And si Lorelai, good afternoon. Oh, itong incoming chapter president ng incoming Bulacan chapter ng PIX Pro na hindi naman matuloy-tuloy ang activation. Magandang hapon sa iyo dyan. Bro Ray, Francia. Hi, Sir Ray. Si Justin De La Paz, good afternoon. Lance, good afternoon. Michael Reyes, mabuhay. Mabuhay din sa iyo, bro. Si Ronel Christopher Concepcion, good afternoon. I think ang dami na. Jessica, good afternoon. Antonio. Yan. Si John, si Samuel, si JM, Jeffrey, James, Ron. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga ka-Pix Pro, no? So ngayong hapon will be discussion, no? Pag-uusapan natin itong tinatawag nilang mga IMSI catcher na sabi nila ito daw ang pinanggagalingan ng mga SMS or messages na mayroong link ng may link na papunta sa mga malicious na sites na nanghihingi ng information, yung iba nababawasan ng pera. No? Ang kasama natin ngayon si Attorney GV Sosa from the Office of Cybercrime of the Department of Justice. And in a while, si Police Colonel J. Guillermo will also join us from the anti-cybercrime group of the Philippine National Police. Mr. Chair. Afternoon, Attorney GV. Hi, Attorney. Akala ko kaklase ka rin namin ng daddy mo sa doctorate. Ano po? Nag-opening ceremony kami kanina eh. Ay, sa ano po? Sa doctoral mo nilong... Nakita ko nga pa yung picture niya eh. Sinend po niya, ni Papa. Sinend niya. Okay. Okay, so... Po. Ang... Ano ba tong tinatawag nilang IMSI catcher? Arlene, meron ka bang nasagap dyan? Well, actually, Mr. Chair, yung concept ng IMSI is ngayon lang nag-boom. Pero alam naman natin na matagal nang ginagawa. So, what we experienced especially during the Christmas time is marami sa atin ang nakakatanggap ng mga text messages scam. But the only difference with the IMSI catcher is yung origin or yung kung saan nanggagaling yung mga text scam. So, on a more layman term, iba yung way nila
ng pag-send sa atin ng text kasi iba yung number. And then, hindi siya kagaya ng mga text scams na nare-receive natin coming from the local numbers kasi there is this particular aspect na may kinalaman din, of course, with the, bigyan na natin ng pangalan, the nationalities of those behind this text scams. Ang ang nagiging problema kasi yung mga messages no na mayroong link sa mga malicious na sites na ang problema nanggagaling siya mismo sa legit na sender IDs. Ako, marami ako natanggap eh. Galing sa isang pag pinindot mo, pagka inopen mo yung link, pupunta ka talaga sa um, websites na akala mo totoo. Tapos mananakaw na yung credentials mo. May nagsabi na yung isa daw, pag pindot niya, napunta siya sa isang website na sinundan niya yung instruction up to the point na hininga na siya ng OTP. Pero hindi daw mayroong mga hindi nag-supply ng OTP pero nabawasan pa rin yung kanilang Accounts. accounts. So yun ang nagiging problema, no? Pero ano ba yung konsepto ng IMSI catcher? So siguro pakita natin tong simple na diagram, no? Sana yun. Ayun. Share ko lang. Yan. Andyan na pala si Colonel J. J, nasa Cebu ka daw? Pero boss, oo. Ano meron dyan? Alam na. Alam na. Okay. Ayan. So, yung mga cellphone natin is, nakita nyo ba? Yes, Mr. Chair. Ayan. So, ito yung mobile. Ito yung mobile phone, victim mobile's phone. So, always seeks the strongest signal from the real base stations. Mga base stations, ito yung mga cell sites, no? So, may mga, if I'm not mistaken, mga 2 kilometer radius ito na mga signal na nag-overlap. So, pagka mobile ka, paglabas mo doon sa 2 kilometer radius, sasaluhin ng ibang cell site yung signal mo. Minsan, nang bumabaybay ako sa SLEX, nagkaroon ako ng message na gusto ko bang lumipat
ng cell site, which is never happened to me. Kasi hindi naman ganun yung mga cell sites kahit na maglipat-lipat siya ng cell site, no? Hindi ka tatanungin. Lilipat na lang yung signal mo doon. Hindi ka na tatanungin kung lilipat ka. So yun, medyo suspicious sa akin yun. Bakit nagkaroon ng ganon? Tapos, ito naman, yung IMSI catcher, it uses a directional antenna to provide a stronger signal. No? So, kung mas malakas ang signal dito sa IMSI catcher, kakabit yung telepono natin dito sa IMSI catcher. So, mga 4G and 5G, 3G and 4G signal yata ang kinukuha nito. And then the IMSI catcher relays the phone's traffic to a genuine base station while intercepting calls and messages. So nagiging man in the middle. Lahat ng messages mo and calls mo na intercept ni IMSI. Isa 'yon sa ginagawa ng IMSI catcher. Ang isa namang nangyari sa atin using IMSI catcher, nagpapadala kasi kaya niya magpadala ng SMS messages na especially yung mga advanced version ng IMSI catcher. Hindi na niya bibabypass niya mga authentication sa SMS. No? Tapos nakakapagpadala siya and make it appear na galing yon sa isang legit na sender ID. Kasi ang na-experience natin, galing siya sa legit na sender ID. Yung legit SMS, naghahalo doon sa mga bogus na SMS sa isang sender ID. No? Ibig sabihin, nagamit na yung sender ID with or without using the authentication. Kasi bibigyan ka ng the way SIDs are allowed to be used, bibigyan ka ng authentication or credentials para magamit mo yung sender ID. No? Jay. Talaga. Yun talagang power niya eh. So, doon sa mga hindi, walang alam na sa technical, talagang maniniwala kung minsan dahil meron kayo isang polis namin na biktima niyan eh. Akala niya totoo yung natanggap niya coming from isang digital wallet. Akala niya meron siyang points like 6,000 points. Ikukunin niya sa isang Maya wallet. May in-engage niya. So, ibig sabihin, lahat ng information na ibigay niya. And then suddenly, after a few minutes, ginamit niya na yung information niya para mag-loan ng 40,000 pesos. Nakapag-loan ng 40,000 pesos using his account and then transferred sa isang bagong wallet na naman. So, yung mga ganung simpleng bagay na buti lang nahabol at hindi na ituloy yung transaction, yung transfer, loan. Ang dami kasing ang dami yatang nagreklamo. Siguro yung iba na biktima, yung iba naman nagwo-worry lang sila. 'Di ba? Kasi actually naman talaga, kung titingnan mo siya, talagang nakakatakot kasi kahit nga minsan hindi dumadaan ng telco, bigla ka nalang makakatanggap ng messages coming from a SIM number. Na rin yan sa IMSI catcher. Katulad nga nung kinuwento ko nung galing pumunta ako ng Iloilo. Magugulat ka, nakaka-receive ka ng Ilonggo na message na maglalaro daw sa online gaming. Ganun. Sabi ko, ganun. Oo. Sabi ko, nung napansin ko, biglang nagbaba yung signal, nag-2G. After a few minutes, nakatanggap na ako ng text message na ganito. Meron, yung pala, nung tinignan ko, sa mga online gaming pala yun. Meron siyang nakalagay. Kunwari, ganito, si Miss
ito yung pangalan ko, ganito ang damit ko, check mo ako sa FB profile ko, ako yung ganito. So, siyempre, dahil ako gusto ko talagang tignan, titingnan ko, sabi ko, ano ito? Yung sa mga online gaming, yung sa electronic gaming licensing na may mga authorized din ng PAGCOR kasi yun. Kaya minsan ginagamit nila is Facebook and then yung SIM numbers for promotion. So ang isa pang ano kasi dito, isa pang player sa pag-send ng SMS, yung mga SMS aggregators. 'Di ba na ito yung silang nagsusubscribe sila sa SMS gateway ng mga telco. Tapos papasubscribe sila para naman yung mga legitimate na mga businesses can send broadcast SMS to all their customers. For example, yung bangko mo, nakakatanggap ka ng mga updates sa bangko mo. Remember, noong 2022, lumaki itong smishing incident. Wala namang IMSI catcher issue noon na na-identify. 'Di ba? So, ang nakita natin doon, merong mga SMS aggregators na meron silang mga customers sa likod nila na because of lack of due diligence and vetting, yung pala yung nagpapadala ng mga smishing messages. Na kapag gagamitin mo yung sender ID, kailangan may basbas ka noong kumpanya na may-ari ng sender ID. 'Di ba? So for example, ito ngayong nakakatanggap ako ng galing sa isang legit na sender ID. Kung sino man ang gumamit nun, dapat meron siyang authorization galing mismo doon sa, for example, if it's Bank One, 'di ba? Meron sa dapat authorization. Pero nakita natin doon, merong mga gumagamit na hindi naman sila authorized. Ngayon, dito sa nangyayari ngayon na nakafocus tayo sa IMSI catcher. IMSI catcher lang ba talaga? Ilan ba ang hindi natin alam kung ilan ang IMSI catchers ngayon na nandito sa Pilipinas na ginagamit? 'Di ba? Kung titignan mo kasi, boss, tama nga yung sinasabi mo, maliban dun sa mga aggregators, at saka yung mga dating nanakaw pa ng mga information, ginagamit nila ito sa mga instant messaging apps nakaka-transfer na. So, ako din mismo, sa dami ng mga nagbe-message sa akin like sa Viber, sa WhatsApp, sabi ko, hindi na ito galing sa IMSI catcher, galing na ito sa mga database na pinagbebenta sa kanila. Tapos, ang ginagawa nila, ina-upload na lang yan sa app. Automatic, nagsisend na ng mga messages na naman. So, ayan yung mga challenges natin ng prior dun sa SIM registration na hanggang ngayon, nakikita pa natin dahil pag ginamitan mo ng instant messaging apps yan, hindi na siya ma-monitor ng telco dahil internet ang ginagamit niyang connection So, Oo, over the top na yun. Over the top na yun. Pagka WhatsApp, Viber, over the top na yun. Walang ang telco doon. No? Kahit sa SMS, in-interview ako ng isang last 3 days ako. Meron daw isang netizen na nag-raise ng issue na baka taga-telco na ito na modify ng SMS, no? Ang telco walang access sa SMS. Walang access sa content, hindi nakikita. Kasi ang telco, merong SMS gateway ang telco. It's just gateway. Hindi, at saka mahirap yun sa milyones na SMS i-intercept mo at i-modify mo. Hindi ganon. No, so, sa labas talaga to, yun, posible itong IMSI catcher. Pero ang IMSI catcher, kailangan ng application yan Kailangan ng application na mag-broadcast siya ng SMS. Kasi kung doon lang mismo sa IMSI catcher, yes, maka-intercept siya ng calls, maka-intercept siya ng SMS. Pero, pag sinabi na natin na
magpapadala ka na ng SMS using a legit sender ID. May application level na ito na naka-connect na doon sa IMSI catcher. Pang catch lang ng IMEI, no? Yung at saka IMSI yung catcher. But for the threat actor to be able to send or broadcast, no? Numerous amounts of SMS, may ano ka na, may application ka na. Now, anong pagkakaiba ng application na ito sa ginagamit ng mga SMS aggregators na may application din sila to broadcast SMS na mali, di ba? Attorney GV. Medyo challenging yata yung internet ni Attorney GB Mobile siguro to, mobile. Mobile ka. Driving pa ata si Atty. So napakaraming ano talaga yan, yung challenges na yan na kung minsan, sa akin, sa apart ng law enforcement, pag nag-iimbestiga ako, hindi ko na masabi kung pero yung mga dumadaan talaga sa legitimate na platform ng telco, masasabi mo na IMSI galing yun kasi siyempre may technology sila eh. Tapos siyempre lilipat lang nila yan sa panibagong application na naman to send a message. So alam natin na IMSI yun. So yun pang isa na sinabi ko kanina, pag galing sa instant messaging apps, possibly yung mga informations natin dating nasa database na nila. So it's either binibenta, yung ganun. So katulad din nung magtataka ka, bakit ito namang na-receive kong katulad nung sa Iloilo, bakit directly coming from a SIM number? Yun naman ang isang anong technology na naman yung ginamit niya nun. Bakit tahagip niya yung number ko? So the same scenario. Katulad do 2022 na halos lahat tayo nakakatanggap na yung massive text messages sa araw halos lahat ng Pilipino nakakatanggap ng mga massive messages. So yan na yung mga mangilan-ngilan talaga na mga numbers natin na binenta sa mga illegalista and then they used an app. Katulad ng mga na-rated natin dun sa mga previously na mga technology na ginagamit nila, yung SMS Blaster is one thing yun. Pwedeng gamitin using a SIM number eh. Dahil nakakonect na yun sa computer eh. So ibig sabihin, maraming mga SIM cards, kinabit na nila sa computer. So pwedeng magpalit-palit naman siya ngayon ng number in sending messages, yung mga ganyan. So, yung tatlong klase na na-experience ko talaga lahat siya. Doon nga sa isang, pag nagbibil nga sa akin yung isang telco, 3 beses, pare-parehas yung laman. Sabi ko, nako, isang machine lang ginagamit nito. Kasi doon siya dumadaan eh. Binabago lang niya yung figures. Like, you have 16 points, 40 points, 60 points, yung mga ganun kinukuha. Talagang makikita mo na, ay nako, wala lang ginawa ito, ini-edit na lang yung laman. So the same technology ang ginagamit. Ang worry ko actually, Colonel J, is given na yan, no, IMSI catcher makakapag-send ka ng text dyan. Pero, this time, nakakapag-send sila, nakakapag-blast sila using a legit sender ID. Diba? Dati, yung IMSI catcher, makakuha sila ng IMSI, makakuha sila ng IMEI, then they can send messages or SMS using a legitimate, make it appear that it came from a legitimate source or phone number. Diba? Pero ngayon, it's coming from a sender ID. Yes. This is the telco, tagay nag-a-appear na pangalan minsan. Yes, oo. So, ganun sila ka-advance. Kung nakita siguro natin, kung nakita ko na phone number yung source, ito, IMSI catcher talaga to na galing sa labas. Pero sender ID eh. Paano mo i-connect yan ngayon? Yung sender IDs, kino-configure yun sa SMS platforms. Yes. So, ibig mo bang sabihin ngayon, yung IMSI catcher, saan nakakonect yun?
Kasi HCU. kung titingnan mo yung diagram ng IMSI catcher, it's a standalone cell site. Sabihin mo man na may kakayahan siyang mag-text blast, saan niya kukunin ngayon yung SID? At kung makagawa man siya ng SID na the same bank 1, for example, or retail 1, no? Hindi pa rin yun yung officially configured SID. So makakatanggap ka ng SID na ganun, pero it will not form part of the legit na SID previously na nare-receive mong messages. Ngayon doon talaga sa pumapasok eh. Oh, kaya nga tanong ko nga sa mga telco, katulad nung we have a meeting yesterday or ano mga yan, Biyernes, Huwebes. Nung Wednesday, Saturday, Thursday morning. Nagpatawag kami ng meeting, especially my office. So tinanong ko nga sila eh. So sabi ko, it is high time to look onto this. Kasi sabi ko, dumadaan talaga ito sa inyo. Hindi naman yan katulad ng standalone na meron sa sariling daanan eh. Ibig sabihin, sino-shortcut niya yung daanan nyo at nakakapasok dun sa daanan nyo. Kaya kailangan tignan natin ito, sabi ko. Kasi pag hindi tayo nag-react, at patuloy ito kasi meron at meron pa rin eh. Nakadalawang machine na nahuli ang law enforcement. Bakit meron pa rin eh, even in the other parts Exactly, of the di ba? country? Tama. Oh, Oo. tama yun. So, So kailangan... ilan yung meron dyan? So, ang telco nito, talagang meron silang mga ebidensya na pwede nating gamitin to track down itong mga tao na to eh. Kaya nung sabi ko sila, you have that lead. So, magtulungan tayo and then check natin yung mga data nyo. Kasi sa amin, wala naman kami ka. Nasa inyo yung platform. Nasa inyo yung infrastructure eh. So, we have to check. Oo. Ang Kasi madaling napakarami nating makita challenge. yan. Madaling ma-trace yan eh. Dati pagka may na-report sa amin na nung nasa PLDT pa ako, pag may na-report na smishing message, pinapatrace namin galing doon sa SMS gateway namin or aggregator platform, and then up to the point na matrace kung sino ba to, saan ba to galing, Globe ba ito galing na dumaan sa atin, or Smart ba to galing na galing sa aggregators natin. So itong mga sinasabing suspected to be coming from IMSI, IMSI catchers, kapag tiningnan mo yan doon, kapag tinrace mo yan doon sa platform, sa infra, at wala yan doon, then masasabi mo na may sariling setup ito mga to para mag-send ng SMS. Pero kung dumaan yan sa telco, delikado yan, di ba? Delikado yan. Ibig sabihin nun, na-bypass yung SMS authentication ng telco kung ganun man. So kailangan talagang tingnan 'yan. Hindi pwedeng magbibilang na lang tayo ng smishing messages or counting the beans na lang tayo. Kasi maraming nabibiktima eh. So sa mga audience natin kung may mga experiences kayo or questions, share nyo. Attorney GB, okay na ba ang internet mo? Yan po, medyo luminaw na. Ano Bukas. naman anong visibility nyo dito? Ano po, normally po kasi ang humahawak talaga ng investigation sa ganyan is ang ating mga LEA. Pero medyo nga po importante yung mga ganitong usapan kasi nakakabahala kasi yung mga na-receive nating messages ngayon, kumukonekta siya doon sa yung sa actual thread nung mga digital wallet. So, kung wala kang idea, most likely mabibiktima ka talaga. Oo, sa akin nga, you have 9,000 points. Mga ganun yung mga natatanggap ko eh. So kung susundan ko yon, sigurado na, di ba? Magbabayad ka na. So, kawawa. As usual, kawawa pa rin ang ating mga consumers. Lalo na itong kung mawalan ka ng 1,000 pesos, pero yung 1,000 pesos mo, pang isang linggo namang pamasahe yon or pang lunch sa opisina, napakalaking napakalaking bagay, 'di ba? At
wala lang tayo Akala ko, nakikita. tsaka malaking opportunity yun doon sa mga manloloko. Biro mo, kung 1,000 yung kada na biktima niya, meron siyang 100 na nabiktima sa isang araw, di 100,000 din yan. Tama. 1,000. Yan ang ano natin na paano mo naman paano mo naman ma-identify na ito ay galing sa IMSI catcher, di ba? So challenging din, boss, yung ano, challenging kasi sa part ng law investigation usually, and dahil alam mo naman ang batas natin like ngayon. So pag tinatanong nga ako, possession of IMSI ba is a violation of law? Ang sagot ko diyan, hindi eh. Kasi wala naman nagsasabi. Possession of IMSI is not a violation of law. So sabi ko, pwede siyang i-regulate. Para bang baril, sabi ko sa kanila. Baril, alam natin that can kill people, but there is a law to regulate the possession and the use of the firearm. So pwede din yang gawin yang technology to regulate. Pwede ka maghawak, pero pag ginamit mo sa katarantaduhan at oras na hinigop ng law enforcement yan at may mga ebidensya ka noon na dapat wala sa iyo yan, you can be held liable. Dapat yung may mga ganung batas. Kahit sabihin mong without even a complainant, at oras you possess that, parang baril di ba? Pag nakita ka ng pulis, sinek ko, may baril ka. Checkin niya, o meron ka bang license yan? Dahil kahit walang complainant yan, the law enforcement can pursue the case. So dapat ganun din yun. If you possess of a technology, pag sinabi mo, oh, bakit meron ka yan? Do you have a certification coming from even the DICT o NTC man yan? And then when the law enforcement will check it, and oh, wala ka pala niyan. So, higupin ng laman yan at oras na hinigup at nakita mo ebidensya na ang dami mong pinagnanakaw na information, so you can be held liable without any complainants, even without the telcos or the NTC, as long as tinignan ng law enforcement, pwedeng kasuhan. Kaso nga lang, on the part of the law enforcement, kaya nga kami law enforcement, sabi natin, di ba, attorney, pag walang batas, walang krimen eh. Agree with Sir J. Dapat talaga, ang nakikita ko solusyon sa problema dito, magkaroon ng batas wherein pag may mga device ka na ganito, dapat may license ka. And if you possess such devices without a license, automatically criminally liable ka dapat. Oh, even without a complainant, yun ang dapat doon. Kasi kung minsan, Dapat. Agree. oo, kasi kung minsan we have to get a certificate from this office, kung ano pa talaga. So, kaya medyo challenging sa part ng law enforcement, lalo na ngayon, pag sinabi mo sa local police station yan, alam ba nila yan? Even with the Wala. checkpoint, Idea. oh, parts lang yan ng cellphone, parts lang ng radyo yan, parts lang ng communication yan. So, hindi nila masasabi na, di ba? So, yeah, Parang SMS blaster lang yan noon, di ba? yes. Oo. Yung mga 2008-9 elections natin, kahit saan ka pumunta ron, makaka-receive ka ng vote that Attorney Vincent Sosa for Senator, may marireceive ka gano'n. Oo. Pero ang ginawa nila doon, on the telco side yata, naglagay sila ng threshold ng number of SMS na pwede mong ipadala at a certain time frame. No? So, yun na ano yun. Dito naman daw kasi Colonel J, yung experience mo na bumagsak sa 2G yung signal mo. Yun ang experience ko, dalawang phone na dala ko, bumagsak sa 2G yung signal ko. Tapos after that nagkaroon na ako ng mga SMS na ito ngang mga galing sa legit na sender IDs, pero iba naman yung tema ng mga SMS content. Pero meron din namang hindi naman nagbago yung signal ko. Pero nakatanggap rin ako ng kasi ang napansin ko doon, pag nasa mataong lugar, nangyari sa akin yon once or twice, or 3 times yata na sabi ko nga ano kayo nangyari sa telco. 'Di ba? Yung pala, yun na mga 3 times nangyari sa akin ganyan. Tapos nakakatanggap na ako ng ganong SMS. But most of the time nasa mataong lugar. Nasa mataong lugar. Ang meron naman pero constant pa din na nakakatanggap ako ng mga
smishing na tinatawag natin nang hindi naman nagbabago yung aking signal, no? So, I think nadagdagan yung problema natin na hindi pa natin nasolusyonan yung isa fully. Meron na naman tayong problema na hindi pa rin natin maintindihan masyado. Ang tanong ko talaga, paano sila, kung gumagamit sila ng IMSI catcher, nagiging cell site sila eh. Pero paano sila nakakapagpadala ng SMS na gumagamit ng legitimate na sender IDs? Oo. So Di ba? yun. Kung yun ang kailangang maintindihan natin talaga. Kaya pwedeng kung ako nga mag-iimbestiga niyan, sabi ko, kung titignan mo kasi meron na kagad illegal access on the part of the telco. Piruin mo, legitimate yung connection, biglang merong papasok at kakagat doon sa signal nila at merong lumalabas na ibang messages. So kung titignan natin, there is already illegal access on the part of the telcos. So kung imbestigahan ng law enforcement yan, ang magiging complainant talaga are the telcos. So katulad ko, pwede ako mag-file that I was a victim of that. So file with the telcos dahil 3 times ako nakapag-submit yan eh. So gagawin kong test case yan actually. Medyo naging busy lang ako kaya pinag-preserve ko lahat ng ebidensya ko na yun para patignan natin kung hanggang saan ito patutungo. Kasi hanggat walang nagre-reklamo, talagang alam mo yun, hindi natin siya hindi natin siya yung masolusyonan yung problema na yan. We keep on discussing it pero ano nang pwede natin gawin to solve this issue? Kaya sabi ko doon sa mga telcos, siguro a week after this, talagang kailangan namin silang kausapin. But this, masolusyonan to. And then we will involve yung OOC and the prosecution service para tignan natin yung ganitong solusyon. No? Ano bang pwede natin gawin? And then siguro, in the future, enactment of additional laws din para proteksyonan ang buong infra ng ating communication. At saka on the telco side siguro, dapat i-prevent na nila yon na yung pag-drop ng signal ng cellphones natin to 2G or 3G. Anyway, hindi naman na ginagamit yun eh. 'Di ba? Kasi yun ang yun ang common na behavior na may IMSI catcher. Magda-drop yung signal mo to 2G and 3G. So kung hindi naman kakabit yung mga cellphone natin sa 2G, 3G, baka hindi na mag-work itong mga IMSI catchers kasi 4G at 5G na lang tayo strictly, di ba? Yun ang ano nito na wala kang magagawa talaga dahil pagka malakas yung signal ng IMSI catcher, yung cellphone mo talagang kakabit siya using 2G or 3G. So if yung mga cellphones natin, pwede nating configure for example to force 4G and 5G only, kahit may IMSI catcher dyan, unless makagawa na naman sila ng 4G, 5G signal po. Talaga yung poison will always be yung release first before the antidote, no? Yan ang Baka pag magpalit na tayo ng 7th generation na mas 7G na. And then, sa baka imbento sila ng 4-5G. Oo, kasi aside from surveillance, well, ikaw, kung kung masubject ka sa surveillance, then yun yung cellphone mo na kakabit pa rin sa 2G and 3G, magiging problema yon, di ba? Kasi yung lahat ng SMS mo at saka calls mo, makikita nila. Pero palagay ko, wala naman napakakunti lang ng tao gumagamit ngayon ng voice call na hindi data. Di ba? So at least sa data, andun ka na sa over the top ka na, hindi ka na dito sa 2G and 3G. So parang ganun lang ang kailangan natin na bukod dito sa mga batas na kailangan, yung mga cellphone siguro natin hindi nakakabit sa 2G and 3G. Anyway, Jurassic naman na signal yan 2G and 3G. Sino pa ba
na 2G and 3G kasi yun ang ano yun ang behavior niya eh. Kakabit ka sa 2G, kakabit sa 3G kasi malakas yung signal niya, di ba? And then yun na yun. Madidrain yung ano mo, mas mabilis mag-drain yung cellphone mo pag nasa 2G and 3G ka na IMSI catcher. Yan yung mga palatandaan na ikaw kumabit ka sa IMSI catcher. So itong mga sa viewers natin, bantayan nyo lagi, no? Pagka yung signal nyo nag-downgrade sa 2G or 3G, IMSI catcher yan. Siguradong IMSI catcher yan, no? Otherwise, kung buong bansa nag 2G, 3G, telco yan siguro. Tama. Kaya ako pagka nagta-travel ako, lagi kong hawak ang cellphone ko eh. Kasi inaabangan ko talagang babagsak yan eh. Sabi ko, pag ito bumagsak, malamang meron dito sa area na to. Sabi ko nga, kaya nga nung naramdaman ko kagad kasi siyempre alam mo naman mga pulis, laging may mga messages dyan. In a few minutes, biglang hindi ako nakatanggap ng messages. Samantala pag hawak-hawak, tuloy-tuloy eh. May delay. Yan din ang Oo. isang palatandaan na nasa IMSI catcher ka. May delay yung messages na natatanggap mo. Biglang hindi ka send ng messages at saka makareceive. Nagbabounce. Nagba-bounce. Yun ang mga babantayan natin. So siguro pag nandun kayo sa mga malls or schools or anywhere na maraming tao, yan titingnan nyo lagi yung cellphones nyo. Kapag nasa 2G, 3G yan, sigurado yan IMSI catcher. Sana lang merong actively looking no for these devices dito sa Metro Manila or any other cities. Sabi mo nga sa Iloilo meron ding ganon. So hindi natin alam kung ilan ba talaga ang IMSI catchers. Sabi ng mga kaibigan natin na law enforcement dun sa isang mabait nating bansa readily available daw sa kanila yan eh. And then hindi siya regulated eh. So pwede mong bilhin yan anytime you want eh. Kaya alam mo nakita nila yung opportunity na yan. Dinala dito sa ating especially Southeast Asia. Hindi lang naman Pilipinas na may problema yan. Sa Southeast Asia, numbering mga reports na meron ding ganyan. And yung mga kaibigan natin na yun, sila rin yung mga nahuhuli na meron ganyan. Kung saan nga saan maraming mabibiktima, saan sila maraming makukuhang pera. Yun. Nandun sila. So Pilipinas is just one of the countries na favorite nila kasi every year may mga bagong user tayo ng cellphones eh. Every year mga first timer sa cellphone. 'Di ba? Hindi pa natin na educate lahat ng may cellphone, ng may internet. Meron na namang bago na kakagamit lang ng gadget, 'di ba? Every year. So hindi mo talaga hindi mo 100% i-educate na isa lang naman ang kailangan eh. Huwag mong buksan pagka may link sa SMS. Ang alam ko yung bangko pinagbawalan na ng BSP to send links. URL, no? Pati links. Oo, wala na. O lahat siguro pagbawalan na. Huwag nang magpadala sa SMS ng links. Ng links. Actually, wala naman na talaga. Yun nga lang. Dahil alam mo naman yung ginagawa nitong mga tao na to. Dahil siyempre, kung minsan, mga Pinoy naman talaga or yung mga nabibiktima, ito talaga yung ayaw makinig kung minsan sa mga explanations ng mga ganito. Saka lang sila naniniwala pagka nabiktima na sila. Yan naman ang masakit kung minsan. Tsaka yung Colonel J, yung URL shorteners. Oo. Bawal yan. Kasi yan ang isang ginagamit ng mga kriminal eh. Yes, sir. 'Di ba? Pagka nagkalagay lang URL shortener, hindi mo makita yung buo na unreadable pala yung mga na yon, mga links na yon. Parang binalik yata nila eh. Nung panahon ko si NTC niyan na i-block eh. Kaya naka-block sa amin lahat yan eh.
Kung titignan naman kasi natin ngayon, yung mga average victims ngayon, yung isa pagdating sa edad, ito yung mga kaedad natin na kung katulad sa atin, mga 90, kailan ba na-introduce ang internet sa atin? 95 naman yan, 97. So yan yung mga, so ibig sabihin, below 95 na pinanganak, malamang yun ng mga common na mabilis mabiktima pagdating sa mga messages, like yung mga URL na nakabit sa mga SMS. Ayan, yung mga nabibiktima ko minsan. Kasi akala nila, totoo lahat ng mga pinapadala sa kanila. Especially, yung points, dun sila nadadali. Dahil siyempre may points, tapos biglang may pera. May pera kang nakapending na kailangan mo daw makuha in a few seconds. Sabi siyempre, Ayun ang ano, ang isa pang nakita natin dito is itong mga cyber criminals na to, napag-aralan na nila yung ano, yung proseso ng OTP, proseso ng registration, ng credentials. Parang mas alam pa nila kaysa doon mismo sa customer mismo ng bangko. No? yes. Mga alam kung yung nagpapadala ng OTP kung sino yun eh. At ibibigay mo rin. So, napakalaking problema. Ilan lang yung nahuling IMSI catcher? Dalawa? Dalawa pa lang sa on the part of the PNP. Sa NBI, wala pa silang nakuha. Hindi ko lang alam kung meron sila. Ang nakuha nila yung mga spy. Talagang challenging ang technology. Kaya nga ako, ako bilang isang investigator, talagang alam mo yung sabi ko, hindi ito katulad ng traditional crime na alam mo kagad kung paano mo siya hahanapin. Ito, talagang mabilis magtago at alam mo yung identity nila, kaya talaga nilang itago. Kaya very challenging. Malaking implication din ito, Attorney GV, sa election, no? Itong mga IMSI catchers na to, no? Yes, definitely, Sir Chair, kasi pwedeng gamitin yan for disinformation and misinformation against yung mga kalaban sa politika. Ang problema, usually ang gagamit ng ganyan yung mga yung mga corrupt na mga officials. Kasi yung mga law-abiding citizens di magagamit. Hindi gagamit yan. So, parang parehas lang naman din. Alam mo naman, katulad sabi ko, ulitin ko na naman yung baril ng baril boss eh. Ang namomroblema, yung mga sumusunod dahil sumusunod sila sa policy eh. Itong gun ban no? Itong Oo. gun ban, laging problemado, yung mga law-abiding. Agree. Tapos makita mo sa balita, may binaril dito, may binaril doon. Ano pakialam sa gun ban ito? Agree po. Kasi normally, yung mga law abiding susunod sila, tapos ngayon, iti-take advantage ng ng mga kriminal. Criminal. Oh, kasi Oo. wala kang baril eh. Wala kang protection. Ang nangyari. Kaya nga, alam mo yun, medyo challenging eh. Kaya wala tayong magawa dahil as part ng trabaho natin is to inform kung sino man ang gusto natin mapagsabihan na kailangan mag-ingat. Yun talaga ang challenge natin no? Every chance we get to inform our family, our relatives, kailangan everyday mo din gagawin. Kasi hindi pwedeng hindi mo sabihin everyday, ba? Lalo na itong mga ganitong modus. Kapag nakita naman nila na hindi na effective yung kanilang ginagawa, magbabago na yung strategy nila. Walang kwenta talaga tong mga taong ito. Kaya nga. Wala ba tayong questions dyan, Arlene? Ano Okay, yung we have here, Sir, kanina, I think na-address na yung issue regarding dun sa criminal case since this is not yet being regulated at specifically bagong hindi bago yung case. Pero this one po coming from Ivan Lumasak, sometimes po once na nag-log in or ginamit mo sa sites like online gaming sites na save sa database nila yung phone number mo, then yun na po yung magkakaroon ng iba't ibang message galing sa iba't ibang number. Sir, one of the things na na-observe din pala namin in connection to this comment po, yung mga mismong sites na ina-access natin like na mobile bank, may mga embedded na mga ads ng mga online gambling sites. So is this something that we should be careful about? Something that we need to talk about further in terms of regulation?
Ang online gambling kasi hindi naman pinagbawal ng batas, Jay, no? Hindi, kasi ang dati meron tayong IGL, ang Internet Gaming Licensing. Ngayon, meron na kasing Electronic Gaming Licensing eh. So ito yung mga, alam mo yun, yung drop ball, kung ano-anong mga games, online games. So napakarami, yung tinatawag nilang scatter. Meron, sabi ko, may bago na naman tawag sa mga online games ngayon, scatter daw. Mas marami na naman naluloko. Tapos, Yes, scatter. yung mga online games na kung ano-anong mga games yan, like drop Pumalit sa ball. online sabong. Yan yung parang pumalit sa online sabong eh. Di ba pagka pumunta ka sa perya, nakapunta ka na sa perya, simple naman bakit hindi ka nakapunta sa perya, yun po yung mga trap ball, yung mga kung ano-anong mga Color games. game. Color Yung games, online hinihila. na, Mga oo, pula-puti. Pula-puti. meron na ngayong ganyan sa online. Mhm. At saka napakarami bang iba't ibang uri ng online gaming ngayon. Yun nga lang, hindi natin alam kung ano yung ano doon, ano yung Anong legitimate? legitimate. Pero merong license coming from Pagcor. The challenge is, siyempre, ano bang capability mo eh? Ang hirap-hirap i-monitor ang World Wide Web eh. For example, in-enroll mo yung site mo. Eh, alam mo naman kung gaano kagaling gumawa ng mga sites, mga illegal sites yung mga tao ngayon. Ano bang technology ng Pagcor to detect na ito ay itong sites na to gumagawa ng. But kung gagawin nila is kung ano lang mahagip nila na naka-upload sa mga social media sites, yun lang ang pwede nilang i-check. But yung activity ng isang online gaming, pag wala kang technology niya, siyempre ang laki ng gastusin mo yan pagka bumili ka ng gano'n. Eh, kaya ba nila? Billions of websites yan. Ayun, ang dami nating problema, no, na ang nabibiktima lagi yung mga from small, medium, large na mga mamamayan natin. Wala nang pinipili eh. Wala nang Wala. pinipili. Kaya kaya naman sila namamayagpag dito. At yan ang mga kailangan talagang masawata ng mga kasi yung mga malalaki namang mga cyber criminals, ransomware naman ang ano nila. Yun yung malakihang nakaw talaga yun. Oo, doon milyones, di ba? Milyones sa mga kukunting malalaking companies. Pero dito, 500, 1,000 sa milyones na Tao. milyones na tao. Hindi ko Mas na Magkano mas pa nga, malaki Mr. Chair eh. kita. Baka mas malaki pa kita nila. kaya Oo. nga eh. Di Oo. ba? Volume. Kumbaga, ano sila, volume. Volume dito. Hindi lang naman 500 saka 1,000. Baka nga buong kita nila, ubusin nila doon sa mga ganong ah, ah, diskarte, no? At Oo. ito Saka mga dagdag ko lang, boss. Kanina yung isang digital wallet ko, di nag-transact ako. Kasi hindi ko to ginagamit eh. Kasi kaso nga lang, doon pinadala yung gastusin namin. So, nung nagbayad ako, nagulat ako, nagkaroon ng advertisement na parang yung ang phone ko daw eh, infected ng virus. Sabi ko, patay. Mukhang pinasukan yung platform nila. Bakit ito eh, nakapasok sa. Nagulat ka ako. Sabi ko, bakit nagkaroon nito ng advertisement na ganito na hindi naman dapat ito advertisement eh. dapat pinuro mo sa CISO. Kasi hindi ko ginagamit kaya nagulat lang ako. So sabi ko, yun ang isang challenge ngayon sa mga platforms na katulad ng ganyan na hindi. Siyempre, sabi ko, alam mo naman na hindi natin kayang gawing 100% secure dyan eh. But at least sana, every time, then and then, nagche-check dapat sila kung ano bang laman nung may sumisingit ba, para continuous din yung polishing nila sa system. Pero dapat talaga 24/7 tinitingnan 'yan dahil yung yung mga ganyang changes. Dati nga website minomonitor ng content change eh. Kasi highly dynamic yung organization mo. Hindi mo na malalaman ngayon kung legit yung changes or bogus, di ba? Kaya kailangan malaman mo every time may mag-change. Kahit na may change lang dyan na isang picture, tingnan mo na agad. Ganun dapat yung ano ng mga critical infra natin. Lalo na yung mga nagpo-provide ng services sa mga Pilipino. Kasi kung nauunang nakikita ng customers nila yung problema, may problema sila. Diba? Dapat sila unang nakakita.
Especially yung mga remittances, yung mga online remittances, talagang dapat binabantayan yan. Alam mo, napakadami pa namang gumagamit yan. Lalo na yung mga small, medium enterprises na yun ang, sa digital wallet na sila nagdidepende ngayon. Mm. Yun na nga yung ano dito sa... So, ito ngayong IMSI catcher at mga smishing messages. Definitely, it will take time for the law enforcement agencies to identify and catch all these illegalists, no? Itong mga cyber criminals na to. So, since my engagement ka with the telco, intervention ng telco ang kailangan din natin, di ba? Kasi sila naman, sabi nga natin kanina, kung hindi dumadaan sa kanila yung mga SMS smishing messages na yon, then may mas malaking problema tayo. Pero kung kahit na gumagamit sila ng IMSI catcher, pero when they send SMS using legitimate sender IDs through telco, then may pag-asa tayo. Ibig sabihin may magagawa. Yes. May magagawang intervention yan. I'm sure may magagawang intervention yan. At baka it will even lead to identification of the source and arrest the source. Diba? Tama. Ako kahit sampulan nga lang natin yan ng 2 beses, alam niyo yun, matatakot na sila dahil alam na natin kung paano sila gumagana eh. So ngayon kasi medyo malakas pa ang loob ng mga yan dahil alam nilang hindi pa natin silang kayang abutin. At nakikita nila yung collaboration ng private institution at saka yung law enforcement. Medyo meron pang challenge eh. Alam niyo, Yun ang maganda. lagi merong binablock kung minsan parang hinaharangan ng collaboration ng dalawang institution. Yun ang very challenging sa part ng law enforcement. Sabi ni Joseph Padua, no? It's worrisome in SUCs since students are mostly affected by this, no? Diba? Yan. So, siguro schools and SUCs and other schools will have to launch their own awareness campaign also to the students. Mahirap na, baka yung SUC na yon meron silang sender ID or yung school na yon may sender ID tapos nakatanggap ng mga estudyante nakatanggap ng doon sa sender ID na yon na bogus naman, and then all of the students kasi we follow the whatever is the order of the school, di ba? Ano ka doon? Katulad ni PNP, nakailang padala yung sender ID ng PNP noon na PNP nagpapadala ng smishing na site. Kasi yung mga aggregators noon, mayroong aggregators na nagki-claim na nahack daw yung platform nila. Nahack yung platform nila at ginamit nitong mga hackers para magpadala sila ng mga smishing messages. 'Di ba? Meron din ganong anggulo na may legit na nag-subscribe, meron din namang nahack daw sila. Paano mo i-prove yan kung hindi mo imbestigahan kung nahack talaga sila? 'Di ba? Wala namang mag-investigate doon kung nahack talaga sila unless mag-file sila ng complaint na nahack sila. Maimbestigahan. Kung hindi sila mag-file ng complaint, sino NTC naman, hindi naman gagawin yun. Yung telco, hindi rin gagawin yun, di ba? So yun, pero mga value chain na na basag yung natin, broken yung value chain natin pagdating sa objective to protect the consumers. Meron tayong problema. How about the SIM registration? Ako, may isang cabinet secretary nga nagsabi na failure yung SIM registration. Pero ang lang, dun sa SIM registration, I think it's just the process. The law is okay, but the process to register ang kailangan na Siguro, Kasi- Mr. Chair, regarding SIM registration, ang isa kong nakita kasing loophole dati doon, pinapayagan lahat ng klase ng ID. Yung sa senior citizen sa PWD. Wala tayong national standard ng senior citizen ID sa PWD. So, madaling gumawa ng peking ID. Kukuha lang ako ng logo ng isang 4th class or 5th class municipality somewhere sa Mindanao, Visayas, or kung saan man. Tapos gagawa ko sarili ko ID. And there's no way for the telcos to check yung legitimacy ng ID. So, maganda kung may national standard po.
Yan. So, Mas maging effective siya. nakakabit yan dapat sa ating national ID system, di ba? Na Yes isang po, yes. ID lang gagamitin mo. Isang ID lang. Pero, yung pag-register din. Yes po. Kasi dapat, pag bumili ka ng SIM card, doon ka sa binilhan mo, Doon i-re-register mismo. na yung ano mo, yung information mo. Kaso yung may mga agents kasi na bibili ng 1,000, 10,000, di ba yung mga tinitrace natin noon, Jay, na mga smishing, na bawat tracing na nagagawa, parang may pogo dito sa area na to, di ba? Kasi may bumibili ng 1,000 SIM cards, 10,000 SIM cards, or even hundreds of thousands SIM cards. And then ilalaglag lang doon saan, walang information, sino bang bumili nito SIM card na to? So pagka tinanong mo yung logistics ng telco, wala silang masabi. May agent ka lang. O si agent na ganito bumili. O after that, di Wala na. ba? Yung supply chain doon sa yung last mile, sino nang bumili nun? Supposedly everyone or every company, mayroong company 1, anong SIM cards na bili mo? From 01, 02, 03, ganon, di ba? So that pag lumabas yung SMS na yon, smishing na galing, ay ito, ikaw nagbenta nito eh. Anong ginawa mo dito? Sinong binagbilhan mo dito? Di ba? And then, yung last mile is the registration, which is using a standard national or government ID na mayroong verification. Database. Yung sa iaano mo sa cellphone, ako nag-register ako ng bumili ako ng dito na SIM card para makumpleto yung signal na di ba? So, bumili ako. Pag selfie, lagay yung mo, ano naman ang betting mo doon sa sa ID na yon. Wala kang betting doon. O marami nakakalusot. So, yun ang isang doon. Kaya process. I think process ang kailangang ayusin doon sa SIM registration because the law is already clear. You need to register your SIM card. How? Yun ang ayusin natin. Meron pa ba, Arlene? Lumagpas na tayo. Past 6 na. Yes, sir. Parang this merits another session na naman, Mr. Chair, more on the governance Pero sabi and dito, the yun, regulation side. governance talaga, Yes. wala yung governance aspect doon. Yes. Buti mo nga abutin tayo na naman ng 10 years dito bago natin malinis yung yung procedure. Sana naman hindi. Para Hindi. Meron namang siguro, magkakaroon din tayo ng leadership na medyo grounded sa mga mga consumers na issues. Sana, Ang tagal na natin naghihintay. Si Batsy. sana yung isip niya pangkalahatan, hindi yung Hindi lang patsi-patsi na kasi mas mabilis ang technology advancement. Mabilis mag-improve ang mga threat actors. Pa-sensitive yung mga information. Parami ng parami yung pera na nakukuha nila. So the motivation is there. Kung makakuha sila information, pwede na lang ibenta. Pera. Pwede ka nilang biktimahin, makakuha sila ng pera sa'yo, pera pa din, di ba? So, yan ang pinaka doon. Okay, tapusin na natin to at past 6 na. Umpisahan natin kay Attorney GV. Ano ang ipapabaon mo sa ating mga viewers from all over the Philippines, ha? Ano po siguro, sa ating mga activity sa cyber, dapat na tayo doble ingat lagi tayo na kung medyo may kahinala, dapat na tayo mapagmatsyag tayo. For example, yung sa mga na-receive natin na mga text messages, kung yung mga mayroon siyang link na kasama, tapos kakaiba yung mga pangalan ng link, kunyari pangalan nung isang wallet is ABCD, nakita mo lang ABC o kaya DCD, magtaka ka na kaagad. Tapos pag siguro dito pumapasok yung importansya ng yung mga techie sa family, dapat tinuturuan yung mga member ng family na hindi techie kasi normally ayun yung mga nabibiktima .
Yun lang po, yun lang po. Thank you, Attorney GB. Oh, Colonel J. Sa amin naman, sa amin naman sa law enforcement is always, ang gusto nga namin, palit na ng palit sana yung mga nabibiktima so that we can focus dun sa mga malalaking issues talaga. But despite of that, at trabaho talaga ng police is, alam mo, to solve and find solution sa mga problema natin ito. Nandyan pa rin lagi ang law enforcement dahil minsan sa bigat ng hamon, wala tayong talagang magagawa dyan but to continue. At kung sino maabutan na mahuli namin, ay talagang huhulihin namin yan. Maripakita sa kanila na huwag silang gumawa ng katarantatugan pagdating sa cyberspace. Kasi kahit paano, alam mo naman ng PNP and the Cybercrime Group, we don't have much, but we can do much. Amen. Tama yun. Ang ating Executive Director, Arlene. Okay. Siguro coming from the point of view of ordinary netizens na laging nakakatagpo ng mga ganitong cases, number one is awareness is the key. So, pag napansin nyo na may kakaiba, learn to always activate your critical and analytical thinking skills. Because at the end of the day, wala tayong ibang walang magiging accountable with our actions kundi yung sarili natin. So we have to be diligent and we have to be vigilant for all the things na nangyayari sa paligid natin, especially na ngayon na mas nagiging sophisticated pa yung mga threat actors and mga cyber criminals in doing their nasty work para po tayo ay mabiktima. And at the same time, always tune in to Kwentuhang Cybersecurity para lagi kang may alam. Dahil iba ang may alam sa panahon ng mga cybercrimes. Thank you. At tama yun. No? Ako naman, isa lang ang i-share ko sa inyo na ginawa ko. Hindi na ako gumagamit ng SMS. Kung mayroong nag-text sa akin na nasa contact ko, nagre-reply ako sa kanya sa Viber or sa WhatsApp or sa Messenger. So, lahat ng SMS na pumapasok sa akin, legit man or bogus, hindi ko na pinapansin yon. Kasi kung titingnan nyo, kaya nga tinawag siya smishing eh. Kasi sa SMS lagi siya nagpapadala. No? So, sabihan nyo yung mga, mga kamag-anak ninyo na wag na kayong mag-SMS. Anyway, ang internet at saka data naman, all over na eh. Gugamit ka lang noon ng SMS pag doon sa mga 2G area eh. Diba? Ngayon, all over the Philippines, medyo na tayo sa data. No? Pwede ka nang messenger. So, turuan natin yung ating mga isa yan. No? Ngayon, kung hindi talaga maiwasan na mag-SMS, laging mag-verify. Kung may link ang pinadala sa inyo, wag nyo nang buksan, i-delete nyo na agad. Kahit na sinabi dyan, nanalo ka ng 1 milyon, wag na. Kaya hindi totoo yan. No? Kahit sinabi dyan na meron kang 10,000, sabihan nyo na yung mga kamag-anak nyo, wala yan, hindi yan. By default, isipin natin na yung SMS, by default, ay panggagago lang yan. Panluloko yan. Ginagamit yan ng panluloko. So yun lang ang very practical na lagi kong sinasabi. Unang-una, huwag mag-SMS. Number 2, kung hindi maiwasang mag-SMS, kung may link yan, panluloko yan. So yun ang ating pabaon ngayon. No? At sana, ilan tong naiwan dito, 99 yung viewers natin. Kung mayroon kang family member na 10 na yung bawat isa sa atin ay ma-educate natin, di ba? 990 na yon. Eh kung yung mga kasama nyo pa na ng word of mouth, so dadami at dadami. Siguro naman matulungan din natin ang ating mga law enforcement agencies, no. Sabi nga ni Colonel J, sana maubos na itong mabiktima na na mga maliliit para makapag-focus kasi may mas malaking meron tayong mas malaking problema. Itong mga cyber criminals na local na working with foreign cyber criminals. Meron tayong mga ransomware gang na talagang bumibiktima ng milyones ang kinukuha. At isa pa, meron tayong mga state-sponsored hackers na kailangan tutukan. So,
matulungan natin sila. So isa na namang kwentuhang cybersecurity mga ka-Pix Pro. At lumagpas tayo ng 10 minutes. As usual, maraming salamat Colonel J from the PNP Anti-Cybercrime Group and Attorney GV from the Office of Cybercrime DOJ, no, sa inyong oras and always ready to share your knowledge to our members. Maraming salamat at itong problema na to, this once again, no, make us all in cybersecurity want to do more. Kasi sabi nga nila, hindi naman natutulog yung mga kalaban natin. Kaya lagi natin sinasabi, kung ang iba may happy weekend, sa cybersecurity, happy Happy lang. lang. Walang Walang weekend. Enjoy your dinner, everyone. Jay, Thank Attorney you very Jay, much. salamat. Maraming salamat po. Cyber Thank you po. Cyber Lawyer. Thank you Yarlin. po. Thank you, sir. Thank you po.